Tahimik ang buong pavilion matapos sumigaw ang young master ng Luo family. Lahat ay natigilan at napatingin sa bata na nakatayo sa gitna ng mesa. Sabay-sabay silang napasinghap sa gulat. Galit na tumayo ang pinuno ng Kai family at itinuro ang bata. Sigaw nitong, anong alam mo, ang pamilya mo ang pinakamahina sa 3 pamilya. Dagdag pa niya, anong karapatan mo para maging pinuno ng bagong pamilyang ito? Ngumiti lang ang young master at kalmadong sumagot. Sinabi niyang ang aking Luo family ngayon ay wala nang natira. Nagulat ang pinuno ng Kai at ang pinuno ng Lei. Sa isip nila, sabay nilang sinabi na pamilyar ang pananalitang ito. Dagdag pa nila sa isip, parang katulad ng taong iyon. Lumingon ang young master at tumingin kay Zuofan na nakatayo sa likod niya. Seryoso nitong sinabi na wala kaming pera, wala kaming gamot. 4 na tao na lang kami, 2 pinuno, 1 gwardya, at 1 housekeeper. Dagdag pa niya, umaasa kami sa isa't isa. Pagkatapos ay ngumiti siya ng malapad. Idineklara niyang pero kami ang pinakamalakas sa 3 pamilya. Dahil meron kaming si Housekeeper Zuo. Nanlaki ang mata ng lahat sa pavilion. Sabay-sabay silang napasigaw sa gulat. Sa isip ni Zuofan, tahimik siyang nakatingin sa bata. Sinabi niya sa sarili na ang batang ito ay may buong tiwala at ipinagmamalaki ako. Dagdag pa niya sa isip, hindi ko siya pwedeng bigon. Biglang sumingit ang pinuno ng Kai at tumawa ng mapanlit. Sinabi niyang, Zuofan, isa ka lang housekeeper. Tinanong niya kung ang isang utusan tulad mo ba ay karapat-dapat sa mga gwardya at ari-arian ng aking Kai family. Dagdag pa niya, ang responsibilidad ng 3 pamilyang ito ay para lang sa mga matatanda. Bago pa niya matapos ang sasabihin, biglang may malakas na kalabog. Hinampos ni Zuofan ang mesa at may inilapag na isang lumang kasulatan. Lahat ay napatingin sa papel na may mga sinaunang sulat. Nanlaki ang mata ng third prince at napasigaw. Gulat nitong sinabi na ito ay, dahan-daang yumuko si Zuofan at seryosong nagsalita. Sinabi niyang ito ang kasunduan ng alyansa sa pagitan ng Luo family at Qianlong Pavilion. Nabitawan ng third prince ang kanyang tasa at nabasag ito sa sahig. Sigaw nitong sa isip niya, sinabi niyang ang Qianlong Pavilion ay isa sa 7 pamilya. Maliban sa 7 pamilya, ang kasunduan sa pagitan ng isang malaking pamilya at isang maliit na pamilya ay hindi pa kailanman nangyari. Tahimik lang si Fang Qiubei at dahan-daang kinuha ang tasa ng tsaa. Kalmado nitong sinabi na bata, paano mo ito nagawa? Ngumiti si Zuofan at tumingin sa lahat. Sinabi niyang kinilala ako at pinahalagahan bilang isang bayani. Dagdag pa niya, may sasabihin ako sa inyong lahat. Biglang nagbago ang aura ni Zuofan at namula ang kanyang mga mata. Seryoso nitong sinabi na kahit wala ang lihim na utos at ang tuntunin ng perlas na pinagsasama ang 3 pamilya. Basta nandito ako na si Zuofan. Isang bagay na lang ng panahon bago makapasok ang Luo family sa hanay ng 7 pamilya. Idineklara niyang hindi kailangan ng Luo family ang tulong ninyo. Dagdag pa niya, sa halip, kayo pa ang magiging pabigat. Tahimik ang lahat habang nakatingin kay Zuofan. Sa isip ng third prince, sinabi niyang housekeeper Zuo, sayang at nasa maliit kang pamilya. Tinanong niya sa isip kung paano kung sumama ka sa akin at tulungan mo ako. Biglang sumigaw ang pinuno ng Kai at pinutol ang katahimikan. Sigaw nitong kamahalan. Sa isip niya, nagtaka siya kung si Zuofan ba ay sobrang lakas para anyayahan mismo ng pamilya ng emperador. Lumingon si Zuofan at magalang na sumagot. Sinabi niyang third prince, may maganda kang reputasyon. Pero mananatili siya sa Luo family para palakasin ito hanggang maging kapantay ng 7 pamilya. Tinanong niya kung hindi ba ito kasama rin sa planong ginawa ng pamilya ng emperador. Napabuntong hininga ang third prince at ngumiti. Sinabi niyang dahil tumanggi ka, kalimutan na natin. Idineklara niyang napagdesisyonan na, ang Luo family ang magiging pinuno at mula ngayon ang 3 pamilya ay magiging isa. Dagdag pa niya, ang Kai at Lei family ay tutulong sa pinunong Luo at tatapusin ang utos ng perlas. Nagulat si Zuofan at napasigaw. Sinabi niyang kamahalan, ito ay. Bago pa siya makapagsalita, biglang bumuga ng malakas na aura ang third prince. Isang gintong dragon ng apoy ang lumitaw sa likod nito at yumanig ang buong pavilion. Napaluhod ang pinuno ng Kai sa takot at napayuko. Nanginginig nitong sinabi na ang Kai family ay masaya at taos pusong tutulong sa Luo family.
Sumunod ang pinuno ng Lei at Yumiko rin. Sinabi niyang kamahalan, makakaasa ka. Ang matandang ito ay buong pusong susuportahan si Yunxiang at Yunhai. Dagdag pa niya, ito ang kanyang kabayaran sa kasalanang nagawa dahil hinayaan niyang masira ang Luo family sa Guiyunjuang. Handa daw siyang maging alipin habang buhay. Tumango ang third prince at seryosong nagsalita. Sinabi niyang mabuti, dahil hindi kayo tumutol sa desisyong ito, simulan na natin ang pagsasama. Sabay-sabay na sumagot ang dalawang pinuno ng opo. Tumayo ang lahat at magalang na nagpaalam. Sinabi nilang kami ay magpapalam na muna. Habang paalis ang grupo, naiwan sina Zuo Fan, Miss Luo, at ang young master. Lumingon ang third prince at tinawag si Zuo Fan. Seryoso nitong sinabi na housekeeper Zuo, manatili ka rito. Napatingin si Miss Luo at ang young master kay Zuo Fan. Tahimik lang na nakatayo si Zuo Fan habang nakatingin sa third prince. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.